Okay, good evening class. So ituloy natin yung discussion doon sa forming a new life. So tapos na tayo doon sa research and theoretical perspective. So dito na tayo, bubuuin na natin si Baby Bogart. So first on the list, we have yung tinatawag nating conception. So dun ay conception, fertilization o yun or conception. So dito, simply it sounds meeting of cells, yung sperm and yung egg cell, and then mabubuo yon into an offspring. So, paano nabubuo yung baby? Meron tayong tinatawag na ovum or yung egg cell, which is the largest cell in the human body, and si sperm cell, yung pinakamaliit namang cell sa human body. So, once na nabuo yung zygote na tinatawag, nagkakaroon ng 3 days to 4 days na journey from the fallopian tube pababa sa ating uterus. So, during doon sa trip niya, habang bumababa siya sa uterus, nagkakaroon ng cell division or tinatawag nating mitosis. Nagtatransform yung single cell into tinatawag na blastocyst. So, yung blastocyst, yun na yung meron na siyang laman-laman ng konti, pero hindi pa natin siya mako-consider as fetus. Okay, next we have yung fertile window. So, sa fertile window, ito yung time na kung saan yung babae is pwede siyang mabuntis. Meron kasi tayong tinatawag na ovulation, yung 28-day cycle ng babae. Meron doong period na kung saan yung babae is fertile, pwede siyang mabuntis sa time na yon. And kahit naman fertile yung babae, depende pa rin yan sa sperm longevity. Ibig sabihin, yung buhay ng sperm sa loob ng reproductive organ or reproductive system ng babae. Usually, ang sperm cell nabubuhay lang siya ng 5 days sa female reproductive tract. While yung ovum, ang longevity niya, it only survives about 12 to 24 hours after ovulation. So, after ovulation, meaning lumabas na siya sa ovary. Therefore, yung fertile window, generally, nag-i-span siya ng 6 to 6 days or minsan 5 days. So, dapat doon sa 6 days or 5 days na yon makargahan na si mommy. So, bukod sa natural fertilization, meron ding meron na ngayon na reproductive technology or uh, art na tinatawag nila, yung artificial reproductive technology. Meron tayong dalawang klase, yung artificial insemination at in vitro fertilization. So, unahin natin si artificial insemination. So, si AI, sa loob ng katawan yon. Yung sperm, i-inject siya sa babae and doon nalalaki yung baby. Yung in vitro naman, outside the body. So, through laboratory. Mas mababa yung difficulty ng artificial insemination kung paano gawin yung baby kasi kailangan lang natin ng timing. Kailangan yung babae fertile siya bago mo ilagay yung sperm, bago i-inject. Unlike sa in vitro, yung ini-inject-inject pa siya, yung sperm at saka yung egg cell para mag-meet sila. Yung success rate ng artificial insemination is generally lower per cycle. Kasi nga, pag hindi mo naabutan or hindi mo na timingan yung fertile window nung babae, wala na. Hindi siya mabubuntis. Hihintay na naman ng another cycle. Pero sa in vitro or IVF, mas mataas yung chance na makakabuo kasi i-inject lang siya. Parang sa microscope lang, pagmimixin lang si sperm at egg cell. Kaya mas mahal si in vitro kasi bukod sa mas mabilis, mas madaling ipag-meet yung dalawang cell. So, meron tayong tinatawag na cryopreservation or fini-freeze yung egg cell. So, dito, ang nangyayari, kukunin yung egg cell sa babae and then i-freeze siya. Bahala na si mother kung kailan niya balak ipabuo, kailan niya balak i-defrost yung egg and then
for ano na siya, for fertilization na siya, ganun. Kaso nga lang, merong mga ethics or merong impact na nasasagasaan yung cryopreservation. Una, yung mga ah, babaeng nag-undergo ng chemotherapy, pwedeng ma-damage yung ovaries nila. So, pag ganon, mas mababa yung chance na makabuo sila or makapag-produce ng egg kasi nga ang chemotherapy merong radiation and nakakaapekto yon. Also sa career life planning naman, meron kasing social freezing na tinatawag. So imbis na yung age mo na 25, childbearing age yon, dapat meron ka ng baby na bubuntis ka na. Ang nangyayari is na nade-delay kasi mas pinipili mo munang i-save yung egg cell mo at saka mo na lang siya ipapadefrost pag ready ka na. So, pwede mong ipadefrost yung egg cell mo kahit mga 40 years old ka na, 50 years old ka na, ganun. Kumbaga, ang sinasabi dito, yung human right is nalalabag siya. During IVF, maraming embryos yung ginagawa lang ng ginagawa pero hindi naman talaga natutuloy. So, ibig sabihin, ang tawag nito, may possibility na puro abortion ang nangyayari or pwedeng nabuo na siya and then freeze mo, parang pumapasok din doon yung human rights. Ayan. Okay. Ito na tayo sa multiple birth. Okay, so sa multiple birth naman, meron tayong dalawang path. So, una dyan si dizygotic twins and si monozygotic. Kapag sinabi nating dizygotic twins, ito yung fraternal twins. Ibig sabihin, yung naging proseso niyan, yung ovary ng mother, nag-release siya ng dalawang mature na egg cell. And both nung egg cell na yun is na-fertilize din ng dalawang magkaibang sperm. Yun yung tinatawag nating dizygotic twins or fraternal twins. In short, yung dizygotic twins or fraternal twins, pag pinanganak sila, sila yung isang babae at isang lalaki. Si ano naman, si monozygotic, identical twins sila. Ibig sabihin, magkamukha sila. Pwedeng parehas silang babae or parehas silang lalaki. So, ang nangyayari dito sa monozygotic naman, ang naging proseso, yung single na fertilized egg, nag-i-split siya into two. So, one egg cell into half. Nagkakaroon ng dalawang baby. Kapag dizygotic naman, dalawa yung nirelease na egg, dalawa din yung nag-fertilize na sperm. Saan na tayo? Genetic code. So, sa genetic code naman, ito yung tinatawag na the library of life. So, sa genetic code, nandito yung DNA or yung tinatawag nating deoxyribonucleic acid. Ito yung chemical na nagdadala ng mga or blueprint yung mga pwede nating mamana sa mga magulang natin. And meron siyang mga pairs. So, sa base pairing, they always pair up specifically, di ba apat sila, si A, T, C, G. Si adenine, thymine, cytosine, and guanine. So, si adenine, magpa-partner yan lagi kay thymine. Si cytosine naman kay guanine. And also, we have yung tinatawag nating chromosomes na kung saan meron tayong 46 na piraso ng chromosome arranged in 23 pairs. So, yung namamana mo yung 23 na pares ng X chromosome kay mother and yung 23 pairs naman ng chromosome which is yung Y kay father. So, para malaman natin kapag babae yung anak, kailangan ang chromosome niya is 23 na X, 23 din ulit na X. Kapag lalaki naman yung baby, 23 na X, 23 na Y. XX, XY. Yan siya. So, sa genes, meron tayong specific sequence na magsasabi na
ang tawag nito, ano yung nakuha nating genes doon sa parents natin. Ito yung complete na sequence ng genes sa human body na tinatawag nating human genome. So, si genes basically, yan yung nakuha natin sa ating mga parents. Okay, wait lang ah. Human genome is yung complete sequence ng ating genes sa human body. So, bakit kaya nagmamatter yung heredity versus environment? So, sa psychology, pinapag-aralan natin to understand yung nature versus nurture. Yung lagi kong sinasabi. Pag nature, yun yung ating heredity. Pag nurture, yun yung environment. Kasi nagkakaroon tayo ng underlying genetic makeup pag nature, and kapag nurture naman, yung mga, ano yung mga factors na pwede maka-influence ng ating development. Okay, next naman, we have yung, ayun na pala, diniscuss ko kanina, human genome. Yung mutations na tinatawag natin. So, sa mutations, ang ibig sabihin lang niya, nagkakaroon ng changes na hindi natin napapansin. So, for example, yung isang family, wala silang disorder, habang lumilipas ang generation, nagmi-mutate, nag-change yung genetic code kasi because of lifestyle. Pwedeng na-expose siya sa isang chemical na pwedeng makapagpa-change doon sa genetic code niya, kaya nagmi-mutate at pwede siyang maka-acquire ng mga sakit, gaya ng cancer, ng high blood, diabetes, ganyan. Na-explain ko na din yung sex determination autosomes. Yan. So, 22 pairs of chromosomes pero hindi siya related to sexual expression. And yung 23 pairs, yan yung XY and XX. So, dito tayo sa patterns of genetic transmission, yung dominant and recessive inheritance. Meron kasi tayong tinatawag na alleles. So, si alleles, ito yung option for a trait. So, isipin nyo yung isang gene, for example, hair texture. Yung alleles, meron siyang specific version ng isang category. So, pwedeng yung hair texture, masasabi mong curly or straight. So, meron tayong namamanang dalawang alleles for every trait. Isa, galing sa parents natin. Pwedeng yung nanay is curly, yung tatay is straight. And then, pag nag-mix silang dalawa, depende yun sa magiging genetic code. Depende rin yun sa kalalabasan. So, kung kunwari mas malakas yung genes ng nanay, pwedeng curly siya. Pag mas malakas yung genes ng tatay, straight siya. Pero kung parehas na parents nagbigay ng same version, for example is parehas na curly silang dalawa, of course, curly ka din. Pero kapag ka-different yung versions, depende yan. Sino sa kanila yung mas malakas. So, kapag same version ang binigay ng parents, ang tawag doon is homozygous. Kapag different versions naman, heterozygous. So, dito tayo sa dominant inheritance. Kapag dominant yung allele, para siyang malakas na boses. So, yung trait, ipapakita niya sa'yo yung physical appearance or tinatawag na phenotype. So, kung mas malakas yung curly hair and yung isa is straight hair, mas, ang tawag nito, makikita mo na doon kung ang buhok ng baby is curly. Ibig sabihin, ang dominant allele niya is yung nasa side ng mother. Kasi si mother yung curly. Kapag recessive inheritance naman, magpapakita siya as homozygous. Ibig sabihin, yung yung isang allele is weaker or hindi, yung dalawang allele is magkaparehas sila, therefore yung magiging result is straight din. Kung for example, yung nanay at tatay parehas na straight, magkakaroon sila ng baby na straight hair. Okay, wait lang. So, next we have yung polygenic. Yan, polygenic inheritance. So, from the word itself, poly, ibig sabihin marami.
Meron tayong pattern ng mana na kung saan multiple genes sa iba't ibang sites ng chromosomes yung nakakaapekto sa isang trait. Ayan. So, sa polygenic inheritance, ituloy ko lang, hindi lang kasi iisang genes yung gumagana para makabuo ng isang tao at mabuo si Bogart. Maraming genes na nagwo-work together, kumbaga teamwork, para ma-identify yung iba't ibang traits, magpakita siya. So, kung example yung parents is kape at gatas, depende nga, 'di ba sabi ko kanina, kung sinong gene ang mas malakas. Pero bukod doon, hindi lang naman sa nanay niya pwedeng makuha yung genes na dark skin, pwede rin makuha niya yung ibang traits sa tatay. Like for example, yung intelligence, yung height, yung timbang, ganyan. Hindi lang porket mas malakas yung genes ng nanay, kay nanay lang lahat makukuha. Meron ding possibility na merong gene si daddy na mas malakas. So, pwedeng ma-acquire nung baby. Okay, wait lang. Yung multifactorial transmission naman, ibig sabihin nature plus nurture, sinasuggest na yung genes natin, they don't just happen. Nag-i-interact tayo sa mundo. So, merong concept na tinatawag na range of reaction na kung saan yung environment na determine niya kung saan range ka nagfo-fall. Example, yung bata pwede siyang ipanganak na merong genotype na may magandang boses and meron siyang rhythm o nature. Pero habang lumalaki siya sa bahay na wala musical instruments at hindi napapractice yung talent niya for singing, which is nurture, yung talent hindi siya magpapakita or hindi na siya hindi na siya mapapractice, hindi niya ma-identify na talent niya pala yun. Okay, so meron tayong dalawang klase din, si phenotype at si genotype. Kapag sinabi nating genotype, ito yung raw genetic code. Pag phenotype, ito yung physical or yung behavioral result ng genotype. Si genotype, hidden siya. May kailangan ng DNA testing. Pero pag phenotype, visible siya at observable. Ayan. Epigenetics naman. So, epigenetics, ito yung bridge between genotype and phenotype. Ito yung study ng chemical molecules na kung saan it sits on top of our genes at sinasabi sa atin na kailan natin ito turn on or ito turn off based sa ating environment. So, yung genotype kasi natin para siyang piano. Pero yung environment natin, siya yung pianist. Siya yung nagde-decide kung anong note or anong gene ang kailangang i-play para lumabas yung phenotype. Okay, wait lang. Ayan, na-discuss ko na yan. Dito na tayo. Genetic and chromosomal abnormalities. So, yung mga baby, pag pinanganak kasi sila, merong mga birth defects and genetic disorders. So, isa-isahin natin pero in quick and brief discussion na lang. So, una, meron tayong alpha thalassemia. So, severe anemia siya. Ibig sabihin, pag may anemia yung bata, mahihirapan na i-transfer yung oxygen sa katawan. And usually, sa mga bata lang ito, sa mga baby. Kailangan siyang magkaroon ng blood transfusion or tinatawag nating pagsasalin ng dugo. Next, we have yung beta thalassemia or tinatawag din siyang Cooley's anemia na kung saan mas nanghihina yung bata and nakakaranas siya ng pagod, sakitin siya, and pwede niya yung madala hanggang young adulthood niya. Kailangan din siya ng salinan ng dugo. Okay, so sa cystic fibrosis naman, ibig sabihin yung bata, meron siyang namana na isang faulty gene from both parents para magkaroon siya ng ganong condition. So, yung defect gene na yon,
it changes kung papaano nagmo-move yung salt and water sa cells nila. Paano yung in and out ng salt and water sa cells. So, ang effect niyan, yung body ng bata, nagkakaroon siya or gumagawa siya ng thick, sticky mucus na nagbabara doon sa baga nila and nag-o-obstruct doon sa pancreas. Yung Duchenne Muscular Dystrophy naman or DMD na tinatawag, yung katawan is kulang siya sa protein na tinatawag na dystrophin. Ang protein kasi essential siya para yung muscle cells natin is intact. Kapag hindi siya naagapan, magkakaroon siya ng rapid progression, pwedeng magkaroon ng muscle degeneration. Yung hemophilia naman, disorder siya sa dugo na kung saan yung blood hindi siya nagka-clot normally kasi kulang siya ng blood clotting proteins. Kapag nasusugat kasi tayo, yung katawan natin meron siyang power na yung open wound is isasara nila, magpapatong-patong sila para ma-close yung wound. Yun yung clot na tinatawag. Kaya lang, sa mga batang may hemophilia, wala silang ganon. So, tuloy-tuloy yung bleeding. Kulang kasi sila ng blood clotting proteins. So, kapag merong maliit lang na sugat or pasa, pwede siyang dugo ng dugo or magkaroon ng internal bleeding kapag nagkapasa lang siya. Yung anencephaly naman, ito yung very serious birth defect sa mga baby na pinanganak na walang parts of the brain and skull. So, ibig sabihin, kapag yung upper part ng neural tube is nag-fail siya na i-close yon during the first month of pregnancy. So, most babies na merong anencephaly is namamatay sila pagkapanganak or nakukunan yung nanay. Yung anencephaly kasi class, hindi wala siyang brain. Meron naman pero sobrang liit. Yan. Or yung walang skull na nagpo-protect doon sa maliit na brain niya, kaya sila namamatay. Anencephaly. Okay. Next naman si spina bifida. So, sa spinal cord, related siya doon. Okay. So, doon sa spina bifida, parehas din siya sa anencephaly na kung saan yung bottom part ng ating spinal cord is naapektuhan siya. Meron siyang meninges. So, nagkakaroon siya ng harang doon sa spine and it may lead to paralysis or developmental delays. Kailangan kapag yung bata pinanganak na may spina bifida, kailangan silang maoperahan agad-agad pagkapanganak. Wait lang. Susunod naman is PKU or yung phenylketonuria. Ibig sabihin, yung katawan ng baby hindi siya makapag-breakdown ng phenylalanine. Yan. Isa siyang amino acid na nakikita sa proteins and artificial sweeteners. Kapag hindi siya na-treat agad, nagbi-build up yan and magkakos siya ng permanent intellectual disability. PKU. Yung polycystic kidney disease naman, so marami siyang bukol-bukol doon sa kidney and nagkakos siya na lumaki and hindi magpa-function ng maayos yung kidney niya. Poly means maraming cyst. Yun. Sickle cell anemia, yung red blood cells hindi siya normally bilog pero para siyang crescent, parang moon. So kapag na-stuck yung mga cells na to sa blood vessels, mabablock yung flow and also yung oxygen, hindi siya magdadaloy sa dugo ng baby. Yung Tay-Sachs disease naman, yung body ng baby, kulang siya ng enzyme na kailangan para i-break down yung substances sa brain. So, itong fat build-up is toxic levels and pwede niyang sirain yung nerve cells ng baby. Okay, let's proceed with sex-linked inheritance of defects. So, dito, sa sex-linked inheritance of defects,
kino-consider natin siya as the safety net concept. To understand yung sex-linked inheritance, isipin nyo yung X chromosome, isa siyang malaking suitcase na punong-puno ng vital instructions. While yung Y chromosome, isa siyang maliit na bulsa na meron konti lang na instructions. Kapag yung babae, yung XX, meron siyang backup system. If one X chromosome carries a bad gene, yung second X chromosome, usually, meron siyang good version na pwedeng i-override yung bad gene. So, dahil doon, yung female, yung carrier, meron siyang gene na ganun, pero hindi nagpapakita yung symptoms. Kapag male naman or XY, wala silang backup. Therefore, kapag yung single X chromosome is bad, yung Y chromosome na nakuha sa father, pwede siyang hindi ganun yung capacity na niya to carry yung good version para ma-cancel out. Therefore, yung trait is pwedeng lumabas. Example, tawag nito, nakakuha tayo ng X chromosome kay nanay, kay XX chromosome kay nanay. Ngayon, yung isa doon is bad gene. Yung bad gene na yon is meron siyang, kunyari, cross-eyed yung baby. Yun yung bad gene niya. Pero dahil nga XX yung chromosome, meron siyang good version na ma-override yun. Therefore, pag pinanganak yung baby, hindi siya cross-eyed. Pero sa male or XY chromosome, baliktad. Wala silang backup. So, kung yung gene ni daddy na X is bad gene siya, most likely, hindi yun kayang i-override ni Y chromosome. Therefore, yung baby, mapapanganak siyang cross-eyed. Ayan. So, therefore, no, sa mga anak na lalaki or son, 50-50 ang chance. So, kapag nakuha ng anak na lalaki yung healthy na X-chrome, ibig sabihin 100% free siya sa disorder. Pero kapag ang nakuha niya is bad X, ibig sabihin pwede niyang makuha yung disorder na yon. Kapag sa mga anak naman na babae or daughter, kung nakuha niya yung healthy X chromosome, she is genetically clear kasi nga merong capacity to override yung X chromosome ni mother. Therefore, kapag XX, nakuha niya yung good X, nakuha din niya yung bad X, hindi niya maa-acquire yung bad gene na ipinasa ng nanay. Okay, next we have, explain ko na yan, yung hemophilia, Duchenne muscular dystrophy. I-example ko yung red-green color blindness. So, pag sinabi kasing nating color blind, kapag nakita mo red, ang tingin mo is minsan green, pink, ganon. So, kung i-apply natin siya doon sa good gene, bad gene, ang mangyayari dyan is, tawag nito, yung colorblind man, hindi niya makikita yung difference between red strawberry and green leaves. Pero kapag babae yung colorblind, kailangan niya munang mamana yung bad X sa mother at the same time makuha niya yung good X sa mother para hindi niya ma-inherit yung pagiging colorblind. Pero pag namana niya sa tatay, makukuha niya yung bad gene kay nanay, makukuha niya kay daddy yung good gene, pero dahil nga XY yung chromosome, hindi niya ma-override. Therefore, meron siyang ma-acquire na color blindness. Ayan. So, paano nag-work together ang heredity and environment or nature versus nurture? Ito yung sinasabi ko kanina, reaction range. Okay, so ang reaction range class, para siyang rubber band. Yung genes natin, dinidetermine kung gaano kahaba yung rubber band na i-stretch siya. So, yun yung potential. Pero yung environment, dinidetermine kung gaano nga ba
kadami or kahaba yung in-stretch niya, yung actual. So, sa genotype, nasaan na yun tayo? Ayan. So, sa genotype, siya yung limits. Meron tayong sineset na minimum and maximum boundary. So, sa environment or what we call the placement, nagdi-decide yan kung saan ka maglaland between those boundaries. Example, sa height. Person A, meron siyang genetic range ng height between 5'2 and 5'7. Kung hindi nila nakuha yung tamang nutrisyon, hanggang 5'7 lang siya. Pero, kapag nakuha nila yung tamang nutrition, most likely, hanggang 5'7 ang height niya. Pero kapag merong malnutrition na nangyayari, pwedeng hanggang 5'2 lang siya or lower. Another example, si person B, ang height niya is from 5'10 to 6'3. Pero kahit gaano kadami ang kainin niya, hindi niya ma-reach yung tangkad ng person A or yung potential tallness niya kasi mababa yung genetic ceiling. So, ano yung genetic ceiling? Genetic ceiling is, ito lang yung limit niya. Kumbaga, pag naabot mo na yung pinaka-peak, hanggang dun ka na lang. Hindi na siya mag-i-stretch. Okay. Next, we have yung canalization. So, kung ang reaction range is about flexibility, canalization is about rigidity. So, merong mga traits na sobrang importante for survival, kaya lang, yung nature, sinisigurado niya na mangyayari yun regardless of the environment. So, meron tayong sinusundan na predictable path. It takes an extreme environmental jolt to knock them off doon sa course. So, example, yung walking, yung crawling, yung basic language sounds. So, almost all human infants, regardless of culture or parenting style, matututo silang maglakad sa parehong edad. Canalization. Yung less canalized traits naman, ito yung mga traits na kung saan nahuhubog lang siya because of life experiences. Like for example, yung intelligence, yung personality, and social skills, yung mga yan. Kapag canalization, ulitin ko lang ulit, no? Canalization is more on the natural, yung maglalakad tayo mag-isa, tutubo yung ngipin natin mag-isa, ng kusa nang hindi natin pinipilit, gagapang tayo, magsasalita tayo. Okay, genotype, environment, interaction. Anong page pa to? Medyo mahaba pa pala. Yan. Genotype, environment, interaction. So, ina-explain ng concept na ito kung bakit yung parehong eksaktong environment, pwede siyang mag-produce ng dalawang different results sa dalawang magkaibang tao because of their DNA. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-predict kung ano ang nagagawa ng environment na pwedeng makaapekto sa isang tao unless alam mo yung genetic makeup nila. Yung genotype environment correlation naman, hindi lang siya nag-i-interact. Pero yung genes natin, it actually help to shape yung environment natin in 3 ways. So, una, we have the passive correlation wherein yung parents, nagbibigay sila ng genes and doon sa environment para, ang tawag nito, mas lumabas yung genes na naipamana doon sa bata. For example, yung athletic parents, pwede silang magbigay ng sports genes. Kung yung parents is musically inclined, yung genes na yun, pwede rin siyang maipasa sa anak. Yung reactive or tinatawag nating evocative gene, ito yung genetic traits ng bata na kung saan na-evoke yung response dun sa ibang tao. Example, yung baby, ngiti siya ng ngiti, nakakakuha siya ng social interaction kaysa sa pagiging mabugnutin na bata. Yung active correlation naman or niche picking,
pag tumatanda tayo, we seek out environments na pwedeng mag-match doon sa genes natin. Example, yung batang mataas ang musical intelligence, magsasabi yan siya na gusto kong matutong magpiano. Yun. Ayun, na-explain ko na siya. Okay, so dito sa non-shared class, even if you live under the same roof, yung microenvironment natin, unique siya. So, yung mga non-shared influences, yun yung mga factors na pwedeng makagawa ng different developmental paths doon sa mga bata under the same family. Example ng non-shared influences, yung birth order, na kung saan yung firstborn o yung mga panganay, tayo to, they enter a home with two adults with no competition for attention kasi nga mag-isa lang niya. Ngayon, yung second child, dumating siya. Yung parents, they are more giving attention to the second child. Ngayon, magsiselos tong si firstborn, therefore, magkakaroon ng distraction doon sa attention. Yan yung mga non-shared experience, non-shared influences. Another thing is parental treatment. Kapag ang parents, they often react differently doon sa personality ng bata. Kumbaga may bias. Ay, dahil palaging mabait si child A, is yun na lang ang laging papanigan. Hindi na pinapansin si child B. Ganon. We have this what we call the sibling paradox, na kung saan yung mga researchers, pinakita nila na ang mga magkakapatid, iba-iba sila ng personality and intelligence. So, yung shared environment nila, pwedeng shared environment kasi sa bahay. Yung non-shared, ito yung powerful driver ng personality nila. So, it explains kung bakit yung isang kapatid is pwedeng sobrang extroverted or risk taker while yung isa naman is quiet because pwedeng na-expose sila sa environment na meron silang hindi may magandang experience kaya introvert sila or meron silang magandang experience kaya na-express nila ng mabuti yung personality nila. Okay? So, ikakat ko muna dito yung lesson. Ituloy ko siya doon sa characteristics. Ipahinga ko lang yung boses ko.